Ang mga Russian spy ships na nilagyan ng pinaka-advanced na electronic surveillance technologies ay lumalapit sa mapanganib na distansya sa American fleet. Ang mga madiskarting maneuver na ito ng Russia ay naglalayong mangalap ng impormasyon tungkol sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng American na Laden. Mabilis na pinatay ng 5,000 sailors ang kanilang mga electronic device at nag-deploy ng advanced na mga electronic decoy para matiyak ang kaligtasan. Kahanga-hanga ang nangyayari sa mga barko ng US Navy sa mga sandaling ito. Ano ang mangyayari kapag ang isang Russian spy ship ay masyadong malapit sa isang US aircraft carrier? Bago tayo pumunta sa karagdagang mga detalye ng mga engkwentro na ito at ang mga kahihinatnan nito, maglaan tayo ng ilang sandali upang malaman at tingnan kung ano ang kinakaharap ng US Navy laban sa mga Russian spy ships. Ito ay isang mahalagang bahagi ng diskarte sa naval ng Russia na pangunahing nakatuon sa pangangalap at pagsubaybay sa mga aktibidad sa pandaigdigang maritime na idinisenyo para sa pagsubaybay sa halip na labanan. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang mangolekta ng data sa mga dayuhang paggalaw ng naval at mga kakayahan na nagpapataas ng kamalayan sa sitwasyon ng Russia sa dagat na nilagyan ng advanced na electronic surveillance system na maaaring harangin at pag-aralan ng mga barkong. Ito ang iba't ibang mga komunikasyon kabilang ang radar at mga signal ng radyo na gumaganap ng isang mahalagang papel sa signal intelligence. Nagtataglay din sila ng mga kakayahan sa pakikidigma sa electronics upang gambalain o linlangin ang electronics ng kaaway gamit ang mga panguntrang hakbang upang ijam ang radar at komunikasyon ng kaaway. Bilang karagdagan, ang mga spy ship na ito ay gumagamit ng sopistikadong radar at sonar sensor arrays para sa pinahusay na situational awareness na nagbibigay daan sa maingat na pagsubaybay sa mga paggalaw ng asset ng naval. Madalas na nakakaharap ng US Navy ang mga sasakyang ito ng Russia na ayon sa international maritime law ay pinahihintulutang mag-transit sa pamamagitan ng US Economic Exclusive Zone. Ang kapansin-pansing pagkakataon ay noong Enero 2023 nang makita ang isang Russian spy ship sa humigit kumulang 100 miles mula sa Hawaii. Noong 2019, isang Russian spy ship ang naiulat na hindi ligtas na tumatakbo sa labas ng US southeastern coast. Upang maunawaan kung gaano kakritikal ang sitwasyon kapag ang mga spy ship na ito ay nakatagpo ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US sa dagat. Ating muna itong kilalanin. Ang mga aircraft carrier ay susi sa mga survivable airfields sa buong mundo. Ang US Navy ay nakakatulong sa maritime security at tumutulong sa disaster response at humanitarian efforts. Ang US ay may 11 malalaking operasyon ng suporta laban sa iba't ibang nuclear-powered carriers. Bawat isa ay nagdadala ng humigit kumulang 80 fighters na ginagawa silang pinakamalaki sa mundo na may mas maraming espasyo sa deck kaysa sa lahat ng iba pang mga bansa na pinagsama. Ang mga carrier na ito na nakikita na parang lumulutang na lungsod ay nilagyan ng advanced na mga armas tulad ng FA-8 Hornets na handa para sa malawak na mga misyon ng labanan. Sila ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapatrolya sa mga pangunahing daluyan ng tubig at pagtugon sa mga internasyonal na krisis, sa gayon ay nagpapatibay sa maritime supremacy at impluwensya ng US. Ang pangingibabaw na ito ay binibigyang diin ang desperasyon ng mga barkong espiya ng Russia upang mangalap ng intelligence tungkol sa makapangyarihang mga asset ng naval na ito. Alam na natin ngayon ang magkabilang panig, kaya ano ang eksaktong nangyayari kapag ang isang Russian spy ship ay masyadong malapit? Kapag masyadong malapit ang isang Russian spy ship, nagsisimula ito sa isang utos na inilabas ng Combat Information Center para maalarma ang bawat tripulante sa pagkakaroon ng banta na papalapit sa Combat Information Center o CIC o Action Information Center. Ang AIC ay parang utak ng isang aircraft carrier. Ito ay isang espesyal na espasyo na nakaset up at nilagyan ng mga instrumento. Ang pangunahing trabaho ng CIC
ay upang mangolekta ng data at magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga sitwasyon ng labanan. Responsable din ito sa pagsasagawa ng mga partikular na gawain na may kaugnayan sa pagkontrol sa labanan na itinalaga ng tamang autoridad. Isipin ito bilang isang command hub kung saan ang lahat ng mahalagang impormasyon ay nakolekta at naproseso at ang mga desisyon ay dito ginagawa upang panatilihing ligtas at epektibo ang barko o sasakyang panghimpapawid sa isang sitwasyon ng labanan. Ang impormasyon ay natatanggap mula sa iba't ibang mga mapagkukunan tulad ng radar, sonar visual lookouts, electronic countermeasure equipment radio, ulat ng radio direction finders intelligence, mga order ng AG, Rological Data Operation, at iba pang publications. Ang dami ng impormasyong ito ay dapat pagbukod-bukurin at ipakita. Pagkatapos ay dapat pag-aralan ang tungkol sa ITS tactical na kahulugan upang ang command ay maibigay at ang mga aksyon ay maaaring gawin ng naaayon sa pagtuklas ng isang Russian spy ship sa malapit. Ang combat center ay sumusunod sa isang mahigpit na protokol para sa pag-activate ng mga sistema ng alarma ng isang serye ng mga naririnig at nakikitang mga alerto. Ang alarma ay pinasimulan sa buong carrier ng sasakyang panghimpapawid upang balaan ang mga tripulante ng isang potensyal na banta. Ang US Marine on board ay may kamalayan at handa na tumugon sa mga protokol at pamamaraan na dapat sundin sa anumang sitwasyon. Kaya kapag tumunog ang alarma ay nagiging alerto ang sasakyang panghimpapawid at nagiging sobrang aktibo sa lahat ng mga tripulante na nagmamadali patungo sa kani-kanilang mga posisyon upang gampanan ang kanilang mga itinalagang tungkulin. At lahat ng mga tripulante na nakasakay ay lubos na sinanay upang harapin ang anumang hamon, anumang sandali. Sa makatuwid, alam nila ang mahalaga para sa pagtiyak na ang lahat ay nasa tungkulin. Binibigyang diin ng militar ang malinaw at maigsi na mga protokol ng komunikasyon upang matiyak na ang impormasyon ay naipapasa ng tumpak at agad na nakastandardize na mga pamamaraan at mga code upang maihatid ang mga tukoy na tagubilin at mga tugon ng mahusay. Ang Combat Center ay nagtatatag ng communications sa pamamagitan ng intercom systems radio o iba pang mga communications device na nagbibigay daan sa mga opisyal sa CIC na mag-broadcast ng mahahalagang mensahe sa buong crew o partikular na mga seksyon ng barko na tinitiyak na ang lahat ay makakatanggap ng kritikal na impormasyon. Pagkatapos na bigyan ng briefing ang crew tungkol sa pagkakaroon ng isang barko ng espiya ng kaaway sa paligid nila, agad na sinisimulan ng lahat ng kani-kanilang unit ang protocol sa pagdepensa. Alam natin na ang pangunahing layunin ng isang spy ship ay magnakaw ng mahalagang impormasyon mula sa carrier ng sasakyang panghimpapawid tungkol sa napakahusay na mga sistemang nasa loob nito at ang plano ng mga misyon o maging ang personal na impormasyon ng mga tripulante. Sa makatuwid, ang una at pinakamahalagang hakbang ay upang pigilan ang kaaway na makakuha ng anumang piraso ng impormasyon. Para sa kadahilanang ito, ang mga marino sa carrier ng sasakyang panghimpapawid ay maaaring makatanggap ng isang agarang tawag upang i-off ang lahat ng mga electronics devices. Ang proactive na panukalang ito ay humahadlang sa potensyal na interference o hindi autorisadong pag-leak ng impormasyon at tinitiyak ang seguridad. Higit pa sa pagpigil sa interference, ang pag-off ng mga electronic device ay nakakatulong sa pagpapanatili ng isang kontroladong electronic environment sa barko. Ang kinokontrol na environment na ito ay mahalaga para sa seguridad sa pagpapatakbo na pumipigil sa hindi autorisadong pag-access sa sensitibong impormasyon at pagtiyak ng isang nakatutok na tugon sa sitwasyon. Higit pa rito, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy ay nilagyan ng ilang offensive at defensive na mga electronic warfare system upang kontrahin o neutralisahin ang anumang banta. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang makakaabala sa pagmamasid at mga kakayahan sa pangangalap ng intelligence ng isang spy ship,
ngunit maaari ring makahadlang sa kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng pakikialam at pag-jam sa kanilang communications radar. Ang jamming ay isang pangunahing hakbang sa pagpigil na nagsasangkot ng paglabas ng mga signal na nakakasagabal sa mga signal ng radar na ginagamit ng spy ship para sa pagsubaybay. Pinipigilan nito ang kanilang kakayahang tumpak na matukoy at masubaybayan ang mga target na katulad ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid o paganahin ang mga sopistikadong kagamitan sa pagjamming ng komunikasyon na maaaring makagambala o humarang sa mga signal ng radyo at mga frequency ng komunikasyon na ginagamit ng mga spy ship. Ang mga sistemang ito ay idinisenyo upang guluhin ang kakayahan ng mga puwersa ng kaaway na may kakayahang makipag-communicate at mag-coordinate. Ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US ay may kakayahang mag-deploy ng mga decoy system tulad ng mga electronic decoy upang ilihis ang atensyon ng spy ship. Ginagaya ng mga decoy na ito ang mga electronic signature ng sasakyang pandagat na lumilikha ng kalituhan at ginagawang mas mahirap para sa barko na makilala sa pagitan ng tunay at maling signal. Ang signals intelligence o SIGINT ay isa pang taktika sa pakikidigma sa elektronikong paraan na ginagamit ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US upang mangolekta ng mga signal at impormasyong nauugnay sa komunikasyon na ginagamit upang makakuha ng insight sa mga gawain ng kalaban o target. Maaaring kabilang dito ang data ng mga nakasulat na mensahe ng verbal na komunikasyon mula sa mga radar weapon system at higit pa na nakakatulong ang intelligence gathering na ito sa pag-unawa sa mga kakayahan ng mga intensyon ng aktibidad ng spy ship at mga potensyal na banta. Kasama ang pag-aanalisa sa mga pattern ng elektronikong signal sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga pattern ng mga signal na ibinubuga ng mga carrier ng mga spy ship, maaari nitong ipahiwatig ang kanilang mga intensyon kung ito ay nakagawi ang mga operasyon o potensyal na nagbabantang mga aktibidad. Maaaring gamitin ng carrier ang intelligence na nakalap upang maiangkop ang mga partikular na countermeasure kabilang ang electronic jamming para maabala ang mga kakayahan sa komunikasyon at surveillance ng spy ship at upang simulan ang mga protocol ng pag-atake kung tumataas ang sitwasyon. Higit pa sa pagsubaybay lamang, ang intelligence team ng carrier ay nagsasagawa ng nuanced analysis ng mga intensyon ng spy ship na kinabibilangan ng pagsusuri ng mga pattern na tumutukoy sa anumang agresibong maniobra at pagsusuri sa kalapitan ng barko sa carrier group sa pamamagitan ng pagkilala sa mga potensyal na banta at pag-decipher sa mga motibo ng spy ship. Ang mga komandante ng hukbong dagat ay maaaring gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa naangkop na antas ng tugon na ang istruktura ng command ng carrier ay nagsasagawa ng isang komprehensibong pag-aanalisa ng panganib batay sa nakalap na intelligence. Isinasaalang-alang ng pag-aanalisa na ito ang mga salik gaya ng pag-uugali ng spy ship, mga makasaysayang konteksto at pinaghihinalaang antas ng banta. Ang resulta nito ang gabay ng command sa combat center sa pagtukoy ng pinakaangkop na mga hakbang sa pagtugon mula sa diplomatikong pakikipag-ugnayan hanggang sa defensive posturing. Nakadepende sa nasuri na antas ng panganib at pagtukoy sa mga barko ng kaaway at kung gaano kabilis at kasulong ang mga spy ship na ito. Walang sabi-sabi na hinding-hindi nila mahuhuli ang sasakyang panghimpapawid ng US sa pamamagitan ng sorpresa dahil ito sa mga advanced na surveillance system na literal na nakakaamoy ng kanilang presensya mula sa milya-milya ang layo upang maghanap ng mga spy ship at matiyak ang komprehensibong pagsubaybay. Gumagamit ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy ng advanced na mga diskarte sa radar at technologies. Ang ilang sistema ng radar na nag-aambag sa kakayahang ito na bawat isa ay may partikular na function na iniayon sa iba't ibang aspeto ng maritime surveillance. Ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US ay nilagyan ng state-of-the-art na surface search radar na kadalasang ginagamit para sa paghahanap sa ibabaw at pag-navigate
na tumutulong sa pagtuklas ng mga kalapit na barko at mga hadlang. Higit pa sa mga makapangyarihang radar na ito, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy ay gumagamit ng napakaraming teknolohiya ng pagtuklas kabilang ang visual lookouts, electronic countermeasures equipment radio. Ang mga tagahanap ng direksyon at mga ulat ng surveillance ay tinitiyak ang tuloy-tuloy na pagsubaybay na ang mga potensyal na banta kabilang ang mga spy ship ay hindi lamang natutukoy ngunit napipigilan din sa kanilang mga pagtatangka na manatiling hindi mapapansin. Ang napapanahong pagtuklas ng mga spy ship ay para sa pagtiyak ng seguridad ng maritime. Sa mga panuntunan ng pakikipag-ugnayan ngayon, mahalagang tandaan na ang mga spy ship ay hindi mga barkong pandigma. Ang kanilang pangunahing layunin ay pangangalap ng impormasyon at hindi direktang labanan. Kapag ito ay nahuhuli, ito ay maaaring walang kakayahan sa pagtatanggol at makisali sa anumang labanan at karaniwang umiiwas sa mga ganitong sitwasyon. Sa makatuwid ang kanilang presensya malapit sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US ay hindi nagdudulot ng isang napipintong banta sa kaligtasan ng carrier. Ang US Navy ay may kakayahang tuklasin ang pag-analyze at pagpababa sa target nito sa loob ng ilang minuto. At sa pamamagitan ng maselang pagpapakita ng kapangyarihan at katatagan ng US, at napanatili nito ang dominasyon nito sa dagat.